Naranasan mo na rin ba ang pagtawanan at mausig dahil sa pagsunod, pananalig at pananampalataya mo sa ating Panginoong Hesus? Alam mo ba kapatid na hindi aksidente ang mga bagay na yan? Dahil noon pa man ay nakasulat na yan sa Biblia at ang ating Panginoong Hesus mismo may sabi na darating ang panahon na lalong uusbong ang pandaigdigang pag-uusig sa kanyang mga mananampalataya. Nangyayari na po yan. Unti-unti nang nagaganap ang mga yan sa ating panahon. Hindi man dito sa ating bansang Pilipinas pero nangyayari na po ang napakatitinding persecution at pag-uusig sa iba't ibang bansa. Ngunit hindi po ito sinabi sa Biblia, hindi po ito sinabi ng ating Panginoong Hesus para takutin tayo. Dahil sa kabila ng lahat ng ito, meron po siyang napakaganda na pangako para sa kanyang mga tapat na lingkod at sa kanyang mga mananampalataya. Ngayon sa video ito, ipag-usapan natin yan hindi mula sa akin, hindi mula sa salita ng ating Diyos. Kapatid, malinaw na malinaw sa Biblia na ang mga tunay at tapat na tagasunod ni Kristo ay dadaan sa pag-uusig. Hindi ito aksidente kapatid, hindi ito pagkakamali. Bahagi ito ng pagsunod sa ating Panginoong Hesus. At sinabi mismo ng ating Panginoon sa John chapter 15 verse 18 to 19, kung napuput sa inyo ang sanlibutan, alalahanin ninyong ako muna ang kinapuputan nito bago kayo. Kung kayo ay taga-sanlibutan, kayo mamahalin nito bilang kanya. Ngunit hindi kayo taga-sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito. Kaya napuput sa inyo ang sanlibutan. Ibig sabihin kapatid, kapag ikaw ay namumuhay ayon sa katotohanan ng Diyos, huwag kang magtaka o ikaw ay kontrahin, usigin, reject o pagtawanan ng mga makasanlibutan dahil nabubuhay ka para sa Panginoong Hesus at hindi para sa sanlibutan. Sabi sa Matthew chapter 24 verse 9, kayo dadalhin upang pahirapan at patayin at kayo'y kapuputan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Hindi sinabi ni Jesus na baka, sinabi niya mangyayari. Sa panahon natin ngayon, makikita natin ito sa iba't ibang anyo. May mga Kristiyanong inuusig sa iba't ibang bansa, pinapatay, ikinukulong, tinatanggalan ng karapatan. At kahit dito sa ating bansa, nararanasan natin ang pang-uusig sa paraan na panlalait, pangungutya, pressure na makiayon sa kasalanan sa mundong ito at takot na ipahayag ang pananampalataya. At ang sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 12, ang lahat ng nagnanais mamuhay ng may kabanalan kay Kristo Jesus ay pag-uusigin. Hindi lahat ng Kristiyano ay inuusig, kundi yung mga tunay na namumuhay lamang ng tapat. Pero huwag kang panghinaan ng loob kapatid, dahil ang pang-uusig ay hindi tanda ng pagkatalo, kundi tanda ito na ikaw ay tunay na sumusunod at na kay Kristo. Kaya nga po, ang pangako niya sa mga tapat niyang tagasunod at lingkod ay mababasa sa Matthew chapter 5 verse 10 to 12. Mapalad ang mga inuusig dahil sa katwiran, sapagkat kanila ang karya ng langit. Magalak kayo at magalak ng labis, sapagkat dakila ang inyong gantimpala sa langit. Ang mundo ay maaaring tumalikod sa iyo, pero ang Diyos ay hindi kailanman tatalikod sa kanyang mga anak. At sabi sa Romans chapter 8 verse 17, at yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Kaya kapatid, sa gitna ng panlalamig ng mundo, sa gitna ng kasamaan, sa gitna ng pang-uusig, manatili kang tapat. Huwag mong ikahiya at talikdan ng ating Panginoong Hesus. Huwag mong ipagpalit ang katotohanan sa pansamantalang kapayapaan ng mundo. Dahil pang walang hanggan ng buhay, biyaya at pagpapala na nakamtan natin dahil sa Kanya. Kaya kapatid, dumating man ang panahon na usigin ka ng mundo dahil sa ating Panginoong Hesus, manatili ka lang sa Kanyang presensya. Patuloy mong patatagin ang iyong pananampalataya at spiritual na pamumuhay. Nandiyan dyan ang banal na spirito na siyang tutulong sa iyo. Mababasa nga sa Revelation chapter 2 verse 10, maging tapat ka hanggang kamatayan at ibibigay ko sa iyo ang putong ng buhay. Kaya kapatid, piliin mong tumayo kay Kristo kahit mahirap at anumang sitwasyon. Piliin mong maging liwanag sa panahon ng kadiliman dahil ang mga tapat sa lupa ay luluwalhatiin sa langit. Lagi ka lang manalangin sa ating Panginoong Hesus at humingi ng lakas, tapang at tibay ng loob hanggang wakas. Amen?